Kasunod nga po ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtipo ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings para sa isang misa sa Quezon City. Naroon si Marian Enriquez para sa update. Marian, ano ba ang reaksyon ng mga nakausap mo dyan? Yes, Ruth, nakausap nga natin yung mga inang namatayan ng anak sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya silang naaresto na si Duterte pero panawagan nila makulong na sana siya. Nagtipo ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong drug war para magdaos ng misa rito sa ina ng Lupang Pangako Parish sa Payatas, Quezon City. Kwento ni Nanay Teresita, nakita na lang sa kalsada ang kanyang anak na si Jonald na puro likod ang tama ng baril noong Agosto 2016 sa Payatas. Napagbintangan daw na nagbebenta ng droga ang kanyang anak. Kwento naman ni Nanay Maria Belen, August 2016 din nang pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang kanyang anak at mga kaibigan nito sa loob mismo ng kanilang bahay. Nakikiusap pa nga raw ito na ikulong na lang sila habang nakaluhod pero pinagpapapatay pa rin daw. Narito ang pahayag ng isa sa mga namatayan. May kulong po siya. Magbayad po siya sa kasalanan niya. Sa dami po niyang pinapapatay, napatunayan niya yung puno. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa karsada Puro likod ang tama. Ruth, pinangunahan nga ng parish priest na si Father Bong Sarabia yung misa nga doon sa Payata. Samantala, magkakaroon din ng misa ng pasasalamat ang program Paghilom kasamang uncle ng pinaslang na si Kian de los Santos sa Sacred Heart Parish sa Kamuning bandang alas 3 ngayong hapon. Yan muna ang latest. Ruth? Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.